Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Book of Psalms chapter 95 verses 1 to 3. Ito po ang nakasulat. Awit ng pagpupuri kay Yahweh. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan, ang butong kublihan at ngangandugan. Masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak, sapagkat si Yahweh, siya ay dakilat makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sinuman na dinidiyos. Yan lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga banal na mga salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking po ibabahagi ngayon mula pa rin po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 75, sa talata 5 hanggang 6. Ito po ang nakasaad. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo na't lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahuwah na siyang sa ati may lalang. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Lagi po nating ibigay ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ating Ama Lumikha. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin yan mula sa libro ng Salmo chapter 95 verses 6 and 7. Halikayo, lumuhod tayo at sumamba sa Panginoon na lumikha sa atin. Dahil siya ang ating Diyos at tayo ang kanyang mga mamamayan, tulad natin mga tupa sa kanyang kawan, na kanyang binabantayan at inaalagaan. Kung maririnig niyo lang sana ang tinig niya. Amen. God bless po. Good morning. Ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 95, verses 8 to 9. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Mayriba, sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, pagamat nakita ang aking ginawang, sila ang nakinabang. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. At tayo po ay nasa awit, Kabanata 75 at talata 10 hanggang 11. Sabi po dito, 40 taon akong napuot sa salinlahing iyon at aking sinabi, sila'y bayang naliligaw ang puso at hindi nila nakilala ang aking daan. Kaya't sa aking galit ay sumumpa ako, hindi sila makakapasok sa aking kapahingahan. So dito, talagang makikita po natin na yung pusong naliligaw po talaga ito ay delikado, Hindi lang yung kilos yung problema, nandun din po yung puso, yung tinututukan ng Panginoon. So makikita po natin, dito sa ating binasa na kapag ang puso po ay matigas at palaging lumalayo, kahit nakikita niya na po yung gawa ng Diyos, patuloy pa rin po yung pagre-rebelde, kung kaya dapat po natin bantayan na hindi lang yung ginagawa natin, kundi bantayan din po natin kung ano yung kondisyon ng ating puso. Hindi po sapat na makita lang natin yung himala. Tinutukoy po kasi dito ay yung mga Israelita sa ilang ay sa loob po ng 40 taon, nakita po nila yung kapangyarihan ng Diyos, pero hindi po sila tunay na nakakilala. So, dito, pwede po natin tukuyin na maaaring nasa church ang isang tao, nakakita ng mga blessing, pero wala pong tunay na relasyon sa Panginoon. Ito po ay ligaw pa rin, At dito, ay makikita po natin na talaga po may hangganan yung pagtitiis ng Diyos, Yung puot ng Diyos ay lagi pong kumbaga po wag po nating abusuhin, sapagkat yung paulit-ulit na pagsuway, ito po ay may kapalit. So isa po sa mensahe rin na makikita din po natin dyan na talagang may kapahingahan po sa Diyos, Pero lagi po natin tatandaan, yung presensya sa Panginoon, yung kapayapaan, yung pangakong buhay, ay hindi po ito doon sa mga matitigas na puso, kundi ito po ay para doon sa mga sumusunod, nagtitiwala. Sila lang po yung tunay na makakatagpo
ng tunay na kapahingahan. So, purihin po muli ang Panginoon and God bless everyone.